Sa nakaraang kabanata, matapos mapalaya si Dojin mula sa kamay ng prosecutor ay nagtapos ang eksena sa kanyang nakakagulat na tanong kay Juyon, kung maaari ba niyang patayin ang kanyang madrasta na si Hong Hee-ju. Ngayon naman, sa kasalukuyang tagpo, ay makikita natin ang mismong si Hong Hee-ju na kinakagat ang kanyang mga kuko. Halata sa kanyang mukha ang matinding kaba, na para bang may masamang balitang bumungad sa kanya. Habang si Kalbong Lee naman ay pawis na pawis rin matapos ibahagi ang balita patungkol sa nangyari kay Dojin. Paulit-ulit niyang inuulit ang pangalan ni Juyon, hindi niya malaman ang dahilan kung bakit sangkot si Juyon sa pangyayaring ito. At hindi naman nakatulong itong sagot ni Kalbong Lee na hindi rin daw niya alam kung ano ang namamagitan sa pagitan ng ating bida at ni binibining Juyon. At sa tindi ng galit, ay naputol ang kukong kinakagat niya. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong niya sa sarili. At ang hindi talaga niya mapaniwalaan ay kung paanong lumalabas na si Dojin ay hindi raw isang hero. Paano naman daw nangyari yun, hindi di ba nagkaroon ng awakening si Dojin sa loob ng gate? Sumagot naman si Kalbong Lee na hindi rin daw niya alam kung bakit ganoon ang resulta ng hero detector. Napaisip siya na siguro ay may kung anong abilidad itong si Dojin na kayang dayain ang hero detector. Subalit nagpatindi lamang ito ng galit ni Hong Hee-ju, at nang hindi na matiis ay inutusan niya si Kalbong Lee na tawagan si Kang Yung at bigyan ng 30 bilyon para makapagsimula na sa pagpatamba kay Dojin. Subalit itong kupol na Kang Yung ay sinabing hindi raw siya papayag sa 30 bilyon lamang, dahil ang gusto niya ay doblihin daw ito at gawing 60 bilyon. Ikinagulat ito ng kanyang assistant at sinabing sobra naman ata ito, subalit binaliwala lamang ito ni Kang Yung. Isinaad niya na siya na lamang ang tanging pag-asa ni Hong Hee-ju para makaresolba sa problema niya. Idinagdag niya na nandyan din ang S-rank hero na si Hyun Juyon. At syempre, kung ang kalaban ay isang S-rank ay dapat S-rank din ang halaga ng pambayad. Napabulong naman ang kanyang assistant na hindi daw talaga madaling kalaban si Juyon. At nang marinig ito ay buong lakas niyang ihinampas ang kanyang sapatos sa mesa na siya namang ikinagulat ng kawawang assistant. Galit na galit niyang hinarap ang nanginginig na assistant at tinanong kung sa tingin ba nito ay pare-pareho ang lahat ng mga S-ranker. At buong tapang niyang sinabi na kaya niyang patumbahin ang mga katulad ni Juyon sa loob lamang ng 20 minuto, ay talaga ba ang yabang naman? At nang sumang-ayon na ang kanyang kawawang assistant, ay buong ngiti niya itong tinanong kung mayroon na bang ulat mula sa Hero Association. At syempre, base sa ngiting ito, ay siguradong patungkol na naman ito sa pera. Subalit ibinahagi ng kanyang assistant na hindi na daw maitataas ang perang ikinontrate sa kanya dahil hindi na daw talaga maganda ang sitwasyon ngayon ng United Kingdom. At hindi na talaga ito mababago dahil ibinahagi na daw mismo ng association ang mga hero na isasabak sa laban sa UK, at sa puntong ito ay wala nang magawa si Kang Yung kundi ang mapamura. Tinanong niya ang assistant kung kailan ang alis nila, at sumagot naman ang assistant na 3 araw daw mula ngayon ang alis. Nakaschedule daw na makakasama nila ang mga hero ng Japan, at nagpaganda naman ito ng mood ni Kang Yung, sinasabing pwede niya daw makita si Takashi kung ganito ang mangyayari. Lumipat naman ang isip niya sa panibagong halimaw na tinatawag na Mech Asians, at narinig din niya na hindi pa daw nadidiscover ang kahinaan ng panibagong halimaw na ito. Kaya kung siya ang makakahanap ng kahinaan nito, ay siguradong marami na naman siyang perang matatanggap. At kung ang United Kingdom naman ang pag-uusapan, ay lumipat ang eksena sa madilim at kumikidlat na lugar sa Cambridge, UK. Mabilis na nagsisitakbuhan ng mga tao habang sa itaas nila ay ang napakalaking halimaw na tinatawag na Mech Asian. Napakalaki ng halimaw na ito na para bang mga langgam lamang ang mga hero sa harapan niya. Ang mga herong ito ay halatang pagod na sa mahaba at walang humpay na pakikipaglaban sa mga halimaw na ito. Sumigaw ng nakakabining tinig ang halimaw at nagpakawala ng isang napakabilis na pag-atake na siya namang naiwasan ng mga hero. At nagsimula na nga ang isang madugo at matinding labanan sa pagitan ng mga hero at Mech Asians. At matapos ang matinding paghihirap, sa wakas ay nagawa rin nilang putulin ang ulo nito. Bumagsak ang halimaw ng buong lakas sa harapan ng mga hero na talagang pagod na. Subalit hindi pa natapos ang kanilang kalbaryo nang may hindi lang isa, kundi 2 pang naglalakihang Mech Asians ang lumitaw. At sa puntong ito, ay wala ng lakas ang hero upang iwasan ang paparating na pag-atake. Sa kabila ng mga pagpigil ng mga British hero sa mga nagraragasang halimaw mula sa timog, ay nagresulta pa rin ito sa kanilang pagkatalo dahil sa kakulangan ng impormasyon patungkol sa bagong halimaw na ito.
At ngayong gumuho na ang depensa ng Cambridge, ay mayroon na lamang 60 kilometro mula sa kapital ng UK ang halimaw, ang London. Subalit para bang mga nyebe, ay may mga bumagsak na kung ano mula sa langit patungo sa mga halimaw. Ang di kilalang pag-ataking ito ay siyang nagpawala ng liwanag mula sa mata ng mga halimaw. Ang ibang halimaw ay bumagsak na para bang napanghinaan, habang ang iba naman ay para bang nababaliw at nagsimula na ring magbagsakan. At mula sa himpapawid, ay makikita natin ang isang helikopter na sakay-sakay ang mga hero mula sa Korea. Hindi sila makapaniwala na gumana nga talaga ang extract na kinuha mula sa red flower ant at maging si Juyon ay hindi rin makapaniwala. At syempre ay ganoon din si Kang Yung, alam niya sa sarili na imposibleng si Juyon lamang ang mag-isa ang may gawa nito, ano ba talaga ang nangyayari? Pagtatakang tanong niya sa sarili. At dahil sa panibagong pag-asa ay inanyayahan na nga ni Juyon ang mga kasama niya na tapusin na kaagad ang laban, at sumang-ayon naman kaagad ang mga ito. At yun na nga, bumaba na sila mula sa helikopter patungo sa isang laban. Kinabukasan, balik sa airport ng Korea, ay makikita natin ang napakaraming bilang ng mga reporter na naghihintay sa pagbabalik ng mga hero mula sa matagumpay na misyon sa UK. Isang lalaki ang hindi rin makapaniwala sa dami ng mga reporter na naghihintay. Isinaad niya na si Juyon daw ang may pinakamalaking na itulong sa misyong ito na talaga namang kahanga-hanga. Pinag-usapan nila kung paanong nalaman kaagad ni Juyon ang kahinaan ng halimaw, dahilan upang tagurian siya bilang isang totoong bayani. Sumang-ayon naman ang isa lalo na't iniligtas mismo ni Juyon ang UK mula sa napakalaking sakuna. Idinagdag naman ng isa na gagantimpalaan pa nga daw ng royal family si Juyon ng knighthood dahil sa tapang na ipinamalas niya. Subalit hindi na siya pinansin ng junior niya nang bigla nang dumating ang pinakahihintay nilang lahat, na walang iba kundi ang ating binibining Juyon. Pagkarating ay bumungad agad sa harapan niya ang samut-saring tanong kung papaanong nalaman ni Juyon ang kahinaan ng panibagong halimaw. At nandito nga pala si Kang Yung na kung makangiti ay akala mong santo, pero yun pala ay gago. Nalaman din natin na hindi rin pala walang kwenta itong si Kang Yung, dahil siya daw ang nakapaslang ng mas maraming bilang ng mga mech-Asian mula sa misyong ito. Iniulat ng isang reporter na ang grupo ng 200 katao kabilang si Juyon ang nakauwi na raw ngayong araw. Ibinahagi niya na ang pangunahing dahilan ng panalong ito ay dahil sa fluid mula sa red flower ant na siyang ipinakalat sa hangin. At sa kabila ng tagumpay na ito, ay nanatili pa ring tago at tahimik itong ating bida. At biglang lumabas ang imahe ni Kang Yung, dahilan upang magbago ang ekspresyon nitong ating bida, na akala mo ay may gagawin na namang hindi maganda.